Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, September 22, 2025 at pullback yung market natin. Ayan, apektuhan yata ng rally tungkol sa corruption, di ba? So, nagkaroon ng rally and then medyo magulo siya. So, nagkaroon ng buhos yung foreigners din natin. Oh. So, yung umakyat na 300 billion on Friday, umalis din. Ayan, natakot siguro to. So, meron siyang 343.27 million net foreign sale and nag-drop ulit tayo ng negative 0.79%. Ayan. So, natuluyan daw G natin on Friday. So, nag-close tayo 6,214.83. So, hindi ko pa nakita yung pinaka-summary ng markets natin. Mukhang banks yung mga tinamaan dito. Si BPI, nag-drop 1.3, Converge 1.94, Metrobank negative 2.1. Ayan. So sa mga banks yata yung tinamaan for today's trading natin. Pero yung mga trending stocks natin nung Friday, sila pa rin yung trending. So ang nadagdag lang siguro dito si LTG kasi medyo nagkaroon siya ng magandang breakout. Okay. So anyway, yun siguro yung direction ng market. Nandito pa rin sa balita tungkol sa pagbili nitong si Plus ng City of Dreams Manila, di ba? Galing naman dito kay Bell. Kaya umakyat tong dalawa na to. Kasama na rin si na Bloom. Tapos si Megawide, ito naman yung pag-akyat niya is yung pa rin yung 9 billion na makukuha niya kay kanino ba yung project na yun? CREC niya. So, doon siya nagkaroon ng positive sentiment. Ilang araw na diretso tong si Megawide natin. So, tingnan natin yung kanyang price action. So, punta naman tayo sa global market. Mukhang mapula mamaya yung opening ng US market. So, siguro from all-time high nila, magkakaroon muna ng pullback mamayang gabi. So, kung napansin nyo din, yung crypto, malakas yung drop. Nasa 112K na lang yata ulit si Bitcoin. So, pagkakataon na naman dun sa mga mahilig na mag-buy after ng pullbacks and then nagbabounce din naman di ba? Si cryptos natin. Okay? So, global markets hindi maganda, crypto hindi maganda, and Philippine markets natin hindi rin ganun kaganda yung kanyang galawan. Ayan. So, nanguna sa listahan natin, yung alaga natin siyempre na si Plus. So, meron siyang catalyst kasi kaya siya namamayagpag. So, nag-up siya na 6.13%. So, bukod doon sa City of Dreams Manila na balak niyang bilhin, so kung tama ako, September 26 yung opening ng Brazil na online na gambling niya, di ba? So, nabigyan siya ng license doon. So, tingnan natin, meron pa rin catalyst in the future itong C Plus natin. So, mas maganda matuloy yung pagbili niya sa City of Dreams Manila. So, kaya nag-up siya ngayon. And then, meron siyang 18.26 million net foreign buy. So, second day na meron siya net foreign buy. Tapos si Bell, up din siya ng 8.88%. Nag-pullback yata to ng konti, no? Mabuti yata to ng 13% kanina. So, negative 52.06K. So, nagkaroon siya ng konting foreign sell. So, yun pa rin naman. Hopefully, matuloy yun. Pag hindi natuloy yun, so alam mo na babagsak si Bell. Pero ngayon, namamayagpag din yung kanyang price action. And then si Megawide natin, titingnan ko kanina, hindi ba ako namali? Nag-trading hold ba? Kasi pang-limang araw na yata to, pang-apat na araw, diretsyo na umakyat. So nag-up siya ng 8.28%. So negative 471K, so net foreign sell. Si LTG nagkaroon siya ng breakout. Wala tayong mabasa ng catalyst kay LTG. So nag-up siya ng 4.04%, panalo. Kasi matagal ng uptrend tapos nagbe-breakout pa. Tapos si Bloomberry, nagre-recover siya ng 6.82%. Meron siyang 33.57 million net foreign buy. And SEP, bumabalik siya. So, di ba ito walang resistance. So, nagkaroon siya ng 2.91% na gain and pinupush din siya. Meron siyang 10.55 million na net foreign buy. Okay? So, yun po yung mga trending stocks. So, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa trading sa market, due diligence, and kung ano lang po balang mag-decide kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po kung hindi ka pa nakasubscribe or kung sumo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers. Kaya medyo mababa yung views natin kasi
hindi masyadong nagagalawan, no? Puro trending stocks yung gumagalaw. Company reviews, mga sample trades sa market, double check na lang. Mga indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, yung mga basic learning natin sa market naman. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Cryptos. Double check mo na lang po. And then, social media, Facebook account na Palaboy Trader. Pili ka na lang or dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Ayan. Budagipig, yung mga articles natin sa local market and then sa Twitter. Hindi ko ba nakita yung summary niya, no? Philippine Stock Exchange. So, pero meron na tayong mga na-post dito. Parang summary na rin siya. Okay. So, dito muna tayo sa alas 3 yung closing natin. Ayan. So, very bad pa rin yung opening natin. Para mga banks nga, no? Ayun, BDO minus 4%. Aboitiz, parang trap to Negative 3.08%. QRC minus 2.17. Metrobank minus 2.1%. Converge minus 1.94. JTCAP minus 1.65. Tapos si Ali minus 1.48%. And then BPI ulit. So mga banks yung majority ng nag-drop dito sa mga blue chips. So yung mga market naman si Plus 6.13% and then si LTG breakout nga po 4.04%, ASEN 2.23, SEC Ayun, hopefully yung dividends niya parating na mag-October na. So 1.71% and then si Globe 1.22%. DMC umakit din, no? Ayan, 1.06%. So nagsasabi kasi yung dividends ng dalawang stocks natin na yan. Okay? So dito na tayo sa mga balita. Alternergy acquires two wind projects in Quezon Province. And good news. So hindi ko napansin yung price ni Del Monte. Saglit. Tingnan ko nga dito sa kodigo ko dito sa kabila. So Del Monte is ano yun? Anong nangyari sa kanya? Ba't ganun yung candle niya? Nag-up siya nag-pump. O, panalo yung pump niya. 44% yung pinaka-pump. Muntik na pala mag-ano to eh. Report sa principal's office. So the wild ride came after the company booked 40 billion US unit loss and drew a rare audit disclaimer. Ayan. Pero ang sinasabi naman, nabuksan na ba to? Kasi hinold to eh. Nagkaroon ng trading hold to eh. September 22 and then, tama, nagkaroon ng trading hold. So nung binuksan, nag-upsurge siya and then nag-drop din siya. So nag-close siya ng negative 9.8%. Okay? Sabi Edras, mega-wide raises cash dividend ceiling amid aggressive infra housing push. Ayan. So panahon ngayon ni mega-wide. Robinson Land has always brought families together. So may sinihan tayo na pampamilya. Ayan. Hindi ko pa napuntahan to. So may mga nanonood pa rin pala sa sinihan. Marami pa rin. Ayan. Pero siguro hindi na kasing dami tulad ng mga nakaraang dekada, di ba? So kasi puro internet na ngayon, may Netflix na karamihan. Okay. Century Properties joins FTSE Index as stocks nearly doubles in a year. So kaya pala si Century Properties, CPG ba to? Ayan. Si CNPF yung nasa isip ko kasi nag-recover si CNPF eh. So mukhang si PG Group natin, no? Okay. Tapos, okay, gainers, nung isang araw siguro to, no? Kasi Metrobank ko o BDO drop to eh. So mali yan. Ayan. Share buyback, si Fruit, OPM at saka si Ali. Alas dos, medyo balance pa. So plus 4%, LTG 4%. Marami pa kanina, no? So Aboitiz, Video Converge yung mga bumabagsak hanggang sa puro banks na yung nanguna sa laglagan. DG Plus, on casino license stock, City of Dreams Manila, new surety ban for in-game funds. Ayan. So talagang aggressive si Plus natin, hopefully. Yung siya yung bagong dito natin. Wala na kasi si dito yan, hindi natin napag-uusapan. So si Plus mabot pa ng 5%. 6% yung close, no? Okay, 5% kanina. LTG 2%. Ayan, binomba ng closing siguro si LTG natin. BDO nangunguna talaga, negative 3.5%. Alas G's, medyo balance pa kanina. Ayan. So, nung closing ng buhos. So, the PSE index opened slightly lower on Monday.
Maynilad, ayan na, MYNLD. So bagong stocks set to invest in Philippines' largest IPO this year. FGen reiterates 13 gigawatt capacity target by 2030. Nung alas 12, so BDO pa rin yung pinakamalakas yung yung drop. Okay, so ayaw nila sa mga banks. Share buyback, kasi si banks naman yung na mayagpag nung last week. So share buyback si Ali, tapos ito last week na galawan niyan. Plus open to buying casino, web denies knowledge of backdoor play. Ayan. So may niluluto yata na namang balita kay PhilWeb natin. Okay? So yun po yung mga galawan natin for today. Konti lang yung mga na-post ko na balita dito sa market natin. Okay? So, patalastas po ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa PSE Index. Ano ba yan? Untog na ba talaga yan o pullback lang? Ayan, tignan natin. Kasi meron pa tayong 600 million na net foreign buy dito sa market. So ilalagay ko 6,000 pa rin and dito pa rin sa 6,500. Hopefully, hindi tayo bumalik dito sa ilalim ng RSI 50 kasi may pullback siya eh. So yung MACD formation, hindi pa masyadong naapektuhan. Pataas pa rin yung kanyang pinaka-main na direction and then hopefully tama yung sabi natin, hindi trap tong bounce na to or breakout na to dito sa MA20. Kasi kung titignan mo, mga 800 million yung pumasok sa atin, 900 million since last week. Lumalabas din naman siya, 300 million. So, ang tatakot yung investor natin yan. Sino kaya? So, 6.2K, negative 0.79 and 343 million net foreign sell. Okay? So, nakita natin yung mga winner, yung mga big caps. Dito tayo sa mga winners. So, APC, may mga binobomba dito na stocks. 26% si Cole, bumalik. 9% si Bell, 8.88 nag-upsurge siya kanina dito sa halos mag-DOS na pala si So tama ba yung pinag-usapan natin last week? Si Bell, so 8.88%, Megawide 8.28. So hindi naman to trading hold to. Okay, so maganda maganda lang talaga yung galaw ni Megawide. Blueberries, ganda na rin. 6.82% plus 6.13. Tapos si Benguet Corporation, may mga binobomba. 5.38%, APX for mining na naman, no? Ayun, naka-recover si APX, oh. 5.03%. So may buyer siya, 10 million net foreign buy. LPG, ayan, breakout, clear sign. Tapos si Now, 3.49. LC, okay, lumalaban, 2.96%. SCP, 2.91. So sila pa rin, no, yung mga umakyat. Top, 2.56. Yung mga ganda yung galaw ni top natin. Pwede na bang balikan? Tapos si ABA, 1.92% and SEC, 1.71%. Okay? Hopefully, mag-10% yung dividends ni SEC natin. Tingnan natin. Next, doon tayo sa mga losers, yung may volume lang. Aldi, minus 4%. Naku, palalim yung mga alaga ni Mr. Villar. Tapos si FNI, minus 3%. Si Aboites, Equity Ventures, minus 3%. PNB, minus 2.59. Okay, nag-take effect na yung dividendo natin sa kanya. Apollo, minus 2.25. Tapos si Wilcon, minus 2.14. Converge, minus 1.94. Nauntog pa rin si Converge. Tapos si Vita, si AP, minus 1.7%. Robinson, minus 1.42. Okay? So yun po yung mga galawan, winners at saka losers na market natin. Silip tayo ng konti dito sa global market kasi laglagan yung galawan naman dito sa global markets natin. Okay. So based dito sa galawan, ayan, mapula. Mukhang hindi maganda mamaya sa US market. S&P futures, negative 0.3. Dow futures, negative 0.33. And then Nasdaq futures, negative 0.36. Ayan. So, kaya pala umakyat yung mga minero natin. No? Gold is market na naman. Okay? So, mukhang laglag mamaya sa US, European stocks, laglag. And then, Asian markets mix. Pero madugo,
ang madugo is nandito sa cryptos natin. Ayan. So laglag si Bitcoin, ayan, lalaki ng mga drop nila. Ayan, opportunity na naman doon sa mga mahilig sa bounce trade. Oh, dami, mga 7% ang drop. Bitcoin, 112K, Ethereum, 4.15K, XRP, 2.8, Solana, 221. Oh, laki ng drop, 7%. At saka si Dodge, ayan, nag-drop ng 10.37%. Okay? So, ang daming na-liquidate dito sa cryptos natin, especially yung mga gumagamit ng leverage. Okay, so balik tayo dito sa market. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si Plus, nanguna talaga for today. Kasi siya lang yung may balita, no? Since last week na galawan, eh, gumaganda. Yung galawan ni Plus natin, so taas ba ulit natin yung resistance? Pwede rin, no? So, dito sa may gap area, around 30 pesos siguro, no? Yung pinaka-psychological level niya. So, gumaganda ngayon yung galaw nitong si Plus natin kasi nagkaroon siya ng mas malinaw na breakout dito sa MA20. So, nagbore tayo last week kasi nga medyo nauntog pa rin siya. Pero, yung galawan niya ngayon, medyo maganda rin. Paunti-unti lang, pero mas clear na yung sign niya na gusto niyang magkaroon ng recovery sa price action. So, gumaganda yung galaw niya kasi dumadami din. Hindi rin naman siya nawawalan ng mga balita, lalo na meron pa siyang upcoming na opening sa bandang Brazil. Kaya expect natin for the week is hopefully umabot siya dito sa around 31 pesos para sa kanyang recovery. So, para mangyayari sa kanya, parang triple bottom tayo malapit dito sa 18.9 o siguro mga 18.8 yung pinaka-support level natin sa kanya last time. So hopefully ito yung sundan niya and then mag-fill the gap siya. May mga gap kasi dito sa area na to. And then marami pa siyang gap dito na later on pwede niyang i-retest ulit. Okay? So good. May balita kahit papano. So nag-close siya na 25.1. Meron siyang 6.13% na gain. So medyo solid yung candle. And meron siyang 18.26 million net foreign buy. Okay? So may balita, City of Dreams Manila. So hopefully matuloy yung talks na yan pag hindi magpukulbak yung mga alaga natin. Okay? Next, especially itong si Bell. So kasi nagtatry siya na umakyat ng umakyat. So parang pero mas matindi si Mega Wide, no? Diretso yung galawan natin sa kanya. So lalagyan natin baka 2 pesos yung pinaka-resistance. Anyway, ito yung pinaka-peak niya for today. So yan yung pinaka-peak natin and then pinaka-support natin is 1.7. So malakas pa rin yung volume niya. Oh. Nasa 2 days na no na 20 million yung traded volume. So nag-close siya 1.84 and 8.88%. So malaki na rin yan. Kahit na medyo umurong siya dito, medyo bullish pa rin ako dito kay Bell kasi nga meron siyang catalyst. So negative 52K net foreign sell and medyo overbought na yung ano kasi parabolic yung ano yung galaw natin yan. Overbought na yung ano, yung RSI level pero sabi natin may catalyst pa. So aantayin natin hanggang matapos yung deal. So siguro maging sell on news siya pagdating ng deal doon sa City of Dreams Manila. Kasi balak talagang kumuha ng ilan na yung hinahanap ni ano, 'di ba? Ni Plus na hindi online, 'di ba? Yung actual na casino. So doon siya magkakaroon ng investment. Kaya most likely mag-push through yung ano yung galawan yung usapan nila nitong si Bell natin. Okay, next, Mega Wide. Ito, hindi lang three white horse, four white horse yung ano, yung galawan nitong si Mega Wide. Sobrang parabolic na ito. Okay, congrats po ako meron ka nito and then nag-hold ka lang sa kanya at hindi ka na si shake out. So, lakas no? Ayan oh, sumobra pa dito sa ano, resistance area natin. Okay, so anyway, since nag-ano siya dito, nag-resist, yan na lang and then pinaka-support natin dito na lang sa candle na to. Tapos tingnan natin sa kaliwa kung meron siyang trading area dito. Si Bell ba meron ba kanina? Saglit. Nakalimutan ko lagyan kung meron siya. Wala no, wala dito sa area na to. Anyway, so punta tayo dito kay Mega Wide. Tingnan natin sa kaliwa. Mukhang meron naman siya. So ito yung pinaka traded area nitong si Megawide natin. Okay? Hindi pa ba to ano? Hindi pa ba hinog si si Megawide natin kasi diretso lakas ng push.
Ayan, no, ilang araw lang, 2 weeks. 60% si mega wide natin. Okay, so watch out na lang kasi RSI 90 na. Okay. Hopefully meron pa pero medyo obvious na yung pagka-overbought ni mega wide natin. So nag-close 3.4, 8.28% and meron siyang 471K net foreign sell. Okay? Bullish lahat ng indicators natin. Actually, parabolic yung RSI at saka yung pinaka-MACD formation natin. Next, LTG. So, sa sobrang ganda ng price action, so nag-breakout na. Ano ba to? All-time high ba to si LTG natin? So, 14.8 yung pinaka-support. Okay, meron pa siya mga binabalikan na peaks dito. So, 16.8, malayo pa. Okay, resistance yung current level niya, pero pag kinaya niya bukas, meron pa tayo dito sa 16.8. So dahil dyan, malakas yung sipa, nag-overbought, RSI 77, pwede pa. Kasi nag-RSI 90, yung mga malalakas natin na stocks. And maganda lahat ng mga indicators natin. So, ang maganda sa kanya, regular na meron siyang dividends. Ayun, diretso siya, oh. Since last year, so, kung meron ka 24, 25, halos 2 years. So, more than 50% din siya. Okay na rin, di ba? So, in between, meron siya mga dividends na binibigay. Okay? So, bullish CLTG, 15.44 yung close, up siya ng 4.04%. Okay? Next, Bloomberry. So, nahatak na rin to ni, ba't si Web? Hindi ko napansin si Web, ha? Silipin natin. Umakyat din naman si Web. Ito kasing tatlong sasabay, si Bloom, si Plus, at saka may napindot tayo, at saka si Web. Okay. Ano yung nailagay natin? Balik tayo kay Bloom. Okay. So, buti naman, nagre-recover na yung price action natin sa kanya. So, on the way siya para sa MA100 retest. Pinaka-support natin is pwede rin dito sa around 3 pesos. Okay? So, very good. So, may chance mag-overbought si Bloomberry kasi malalakas yung mga sipa niya eh. So, kagaya ngayon, nag-close siya 3.76 and then 6, more than 5%. 6.82% yung close and meron siyang 33 million net foreign buy. Ayan, may papindot-pindot na foreigners kay Bloomberry. So, high chance dito tayo sa MA14 magde-decide kung i-breakout or mauuntog siya. So, maganda na rin yung galaw niya, parang C+ lang. Nag-breakout na rin sa MA20. At then next, yung isa natin na walang resistance, SCP, lumalaban na naman. So, sina-APX gumagalaw din. At dahil mahina nga yung global market natin after ng mga pullbacks. So nag-close siya up si SEP na 2.91%, 17.66 and meron siya ito maganda may tulak 10.55 million net foreign buy. So on the way ulit siya. So babalik yata ulit sa overbought condition si SEP. And ang sundan na lang natin sa kanya is yung MA9 or MA20. Ayan. So meron siyang matulis na price action dito. Okay? So watch out na lang kung magbago yung volume kasi parang bumababa yung pasok ng volume natin and medyo nagpipik yung itsura ng MACD formation. Okay? So bullish pa rin yung mga traders na sa kanya. Meron pa siyang 2% na dividends na binigay. Okay, so yung trending stocks lang yung gumalaw for today's trading, yung mga blue chips natin laglag pa rin. At kailangan talaga ng catalyst ng market natin. So anyway, hopefully nandiyan lang sila and then pabalik-balik lang yung mga foreigners natin. Kasi pag ganyan na bumabagsak pero next day is meron naman ulit. So pwede pa rin gumalaw ng gumalaw yung mga trending stocks natin. Okay. So yun na lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto mo ng guide, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.